Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa at lalong higit po sa ating Panginoon. Ito pong live devotion po na ito ay nagmumula po sa Door of Faith Church, Pila, Laguna, sa pangunguna po ng aking pastor na si Pastor Paul John Landa at sa aking district supervisor, si Ma'am Chema Nansala. At sa pumapagpala po muli sa bawat isa po sa ating papuri po sa Panginoon. Naririnig naman po ba yung live? Bago pa man po tayo magpasimula mga kapatid, tayo po ay magpuri at magpasalamat po sa Panginoon sa mga oras po na ito. Hallelujah! Purihin po kayo aming Panginoon, aming Diyos. Sa pumapagpalang umaga sa inyo, Panginoon, sa pong kagalakan sa amin, na kami po'y magkasama-sama, mapapurihan at mapasalamatan po kayo sa mga oras po na ito, aming Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sa umaga pong ito ay mapapurihan po namin, mapasalamatan na po namin kayo. Gayon din naman, aming Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming pag-aaral, ay maging mabangong samyo ito sa inyong harapan. Purihin kayo, aming Panginoon. Ang aking buhay ay binago ng Panginoon. Pinalaya ko sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib, buhay ko'y hinahawakan. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kanyang kalooban. Sa Kanya lamang nahanap ang kasapatan. Sa piling niya'y puno ng ligaya. Sa pagkausap, damdamin ko'y kumagaan. Ako'y panatag, buhay ko'y Kanyang niyakap. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kanyang kalooban. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kanyang kalooban. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Kaya minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo sa kaligtasan na patuloy niyo pong binibigay sa bawat isa po sa amin. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo, aming Panginoon. Samahan po ninyo kami, aming Diyos. Patuloy na kayo po ang mataas. Sa inyo lamang po ang papuri, pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Sa pumuling mapagpalang umaga po sa bawat isa at lalong higit po sa ating Panginoon. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa saglitang pag-aaral po ng salita ng Diyos na masusumpungan po natin sa aklat po ng unang Timoteo chapter 6 verses 11 to 14. Muli po, unang Timoteo chapter 6, 11 to 14. Sabi po rito, "Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Paglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Niuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato, sundin mong mabuti nang may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo." So salamat po sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. So mga kapatid, alam ko naman po na kilalang-kilala na po itong verse po na ito, lalo po yung sa English translation. Sabi nga po dito, fight the good fight of faith. Makipaglaban po talaga tayo, na magandang pakikipaglaban pagdating po daw sa ating pananampalataya. So ano po ba yung quick background lang po dito? So si Pablo po sumulat kay Timoteo para i-guide po yung batang kamanggagawa na naglilid daw po sa iglesia po sa Epeso. Ano po bang mga nangyayari po doon? Yung church daw po ay mga humaharap sa mga problema. May mga false teaching, may mga pagmamalaki, and bago pa nga po yung mga prior sa mga verses na binanggit po kanina, may mga pagkakataon na may mga iba na nasisilaw na rin pagdating sa salapi. At mapapansin din po natin na sinasabihan din po ni Pablo, nagbababala po siya na may kung sa mga tao na ginagamit ang ang relihiyon or sa pansariling interes at tinataliwas yung mismong totoong salita ng Diyos para sa kanilang mga personal na interes. Pero gayon pa man mga kapatid, ang pinakang pag-uusapan lang po natin dito, yung 5 bagay na gusto pong sabihin po sa atin ng Panginoon sa mga oras po na ito. So, unang-una po diyan mga kapatid, pinapaalalahanan po sa atin ng Panginoon that we must flee from sinful desires and corruption. So bilang mga lingkod daw po ng Diyos, tayo po ay iwasan na. Alisin na po natin yan, tanggalin na po natin yung mga makasalanang mga bagay na ginagawa po or anything that will corrupt us. Sabi nga po dito, Paul tells to Timothy, free from all of this. Sa English translation. Ano po ba yung salita? Sabi nga po lagi ko naririnig, ano po ba yung salitang hindi kasama sa salitang lahat? So ibig sabihin, as much as possible, alisin na po natin yung mga bagay na makapagko-corrupt daw po sa atin, yung mga bagay na alam naman nating makasalanan, na siyang alam naman po natin din na makapaghahad lang po sa atin para po tayo ay makapagpatuloy. At sabi ko nga, isa sa mga natutunan ko din, na hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos kapag ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Hindi mo magagawa ng pinakamainam ang kalooban ng Diyos kapag ikaw ay nagpapatuloy pa sa kasalanan. Naalala ko nga po sa isang devotion before, sabi nga po ni Sir Paul Masaredo, na kung alam natin dati, for to be holy, we need to pray. Pero ang pinakang tamang term po pala, we need to be, sabi nga po, we need to be holy for us to be able to pray. Kailangan talaga natin na maging banal. Kung dati alam natin, pray for us to be holy. But we need to understand first, we need to be holy. Kailangan nating magpakabanal
para po tayo makapanalangin. Isa lang po yun mga kapatid, pero patunay na po iyon na kapag hindi po tayo nagpakabanal, nagpatuloy sa kalooban ng Diyos, hindi po natin magagawa ng tuluyan yung sinasabi po ng Panginoon at pinagagawa sa atin. Sabi nga, para maging katulad daw tayo ni Jose, Joseph the Dreamer, kung natatandaan po natin sa Genesis chapter 39. Talagang tumakas siya, umalis talaga. Hindi ito yung panahon na parang tititigan mo pa yung pagdating sa kasalanan. Kasi yung kasalanan talaga nakakatempt po talaga yan mga kapatid. So what we need to do, ito yung bagay na kailangan nating iwasan, alisin at lumayo. So pangalawa, mga kapatid, pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. So, ano pong ibig sabihin po niyan? Sabi po ng Panginoon, pag binasa po natin dito, sabi po ni Pablo, sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuhan. So, basically, ang gusto sa atin ng Panginoon, we need to pursue the godly character. So, instead of just avoiding sin, we need to actively chase after godly character. Kasi yun po yung mga makadiyos na pag-uugali, na kailangan po nating ipagpatuloy na gawin. Para nang sa gayon, hindi tayo nakafocus lang doon sa isang bagay. Nagpapatuloy tayo sa kung anong gusto gawin sa atin ng Panginoon. Kailangan po nating maalala mga kapatid na ang end goal natin is maging kawangis po ng Panginoong Jesus. Sabi nga, ano ba yung righteousness? Living rightly before God. Godliness, reflecting God's nature in conduct. Faith, trusting God completely. Love, acting selfless care for others. The same time, endurance, standing firm under trials. Nagpapatuloy, sa kabila ng mga pagsubok. At higit sa lahat, gentleness, showing humility and patience. Nasa kabila man ng lahat, nagpapatuloy tayong mababa at may pagtsatsaga. At pangatlo, ito po yung sinasabi po diyan, fight the good fight of faith. Sinasabihan nga po ni Pablo, inuutusan nga po ni Pablo si Timoteo, na magpatuloy, maipagbaka talaga pagdating po sa pananampalataya. At ano pong ibig sabihin po noon? Meaning, sinasabi ni Pablo, we need to stand firm and stay faithful despite opposition or hardship. Alam naman po natin minsan sa pagdating sa buhay pananampalataya, hindi po talaga siya madali. Pero alam naman po natin na yun po ang tama. At makikita naman po talaga natin na kahit sinabi ito ni Pablo, ginawa niya naman talaga. Na kung mapapansin po natin, kung babasahin po natin sa 2 Timoteo, chapter 4, verse 7. Ano sabi niya po doon? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Mga kapatid, parating na po tayo sa dulo. Kung di man po dulo ng ating mga buhay, malapit na pong bumalik ang Panginoon. Masasabi din po ba kaya natin yung sinabi ni Pablo? Na Panginoon, nagpatuloy ako, nakipagbaka ako, Panginoon. Natapos ko yung takbuhi na binigay po ninyo sa akin na natili ako nananampalataya. Mga kapatid, tayo pa po ba ay nagpapatuloy? Tayo pa po ba ay nakikipagbaka? Humahakbang pa po ba tayo? Sumusuntok pa po ba tayo? May ginagawa pa po ba tayo to keep on working? Our salvation, our faith, yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ito po mga kapatid, yung panahon na hindi tayo pwedeng maging idle. Kasi po malakas na po ang hatak din ng kaaway. So is, malakas po ang hatak ng Panginoon dahil nasa sa atin yung banal na Espiritu. Kaya nga po mga kapatid, wala na po tayong maidadahilan. Kasi binigay na po sa atin ng Panginoon ang lahat ng bagay para po tayo makapagpatuloy. Ngayon, ikikilos na lang po natin. Magpatuloy tayo sa kabila man po ng mga paghihirap, sa paglilingkod, sa mga kahit may mga tumituligsa sa atin sa paglilingkod. Magpatuloy tayo doon sa pinalalakad sa atin ng Panginoon. Sabi nga, let us remember that the Christian life
is a spiritual battle. Ano po? Nakikipagbaka po tayo. Tanungin po natin ang ating mga sarili, hawak pa po ba, suot pa ba natin yung armor of God? Suot pa po ba natin yung mga baluti ng pakikipaglaban? Ano po? Naibabahagi pa po ba natin yung sinasabi, yung salita ng Diyos? Sa bawat isa, lalong higit po ngayon sa mga panahon po na ito. Bakit po natin kailangan makipagbaka, mga kapatid? Isa yun po yun sa mga kapatid sa palatandaan na tayo pa yung mga buhay pa. Sabi nga, fighting means we are still alive. Na kahit minsan sugatan na, ano po, nagpapatuloy pa rin dahil yun yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ano po? At dahil naranasan po natin yung kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos, ito po yung ating ganti. Lord, maglilingkod kahit magpapatuloy kami sa pananampalataya. Ano po? At pang-apat, mga kapatid, ano po ang sinasabi po ng Panginoon? Hold tightly to eternal life. Panghawakan daw po natin, sabi nga po dito, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Sino po ba sa atin, mga kapatid, ang nagdeklara, Lord, kayo po, ako po'y nananampalataya sa inyo na Panginoon at tagapagligtas. Nung sinabi po natin yun, nung nanampalataya tayo sa Panginoon, meron na po sa ating nakahandang buhay na walang hanggan. Panghawakan po natin yun, mga kapatid. Ano po? Kasi lalo po sa mga panahon po ngayon, mga kapatid, malapit na pong bumalik ang Panginoon. Sabi nga, Timothy is told to take hold of the eternal life to which you were called. This means to live now with eternity in view. Mamuhay na tayo na nakaredy sa buhay na walang hanggan. Ano po ibig sabihin ng to live now with eternity in view? Sabi po dito, it means to make your daily choices, attitudes, and priorities based on eternal. Ano po? Yung lahat po ng pagkilos po natin, pag-uugali po natin, nakaredy na. Ano po, ito po yung panahon na kung dahil sabi nga po ng salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, we are the bride, di ba po mga kapatid? Ito na po yung mga panahon na kung saan dapat nakaredy na yung isang ikakasal, nakaposturo na, nakaayos na. Hindi na dapat nakasuot pa ng mga pangmakamundong bagay. Bagkus, nakaredy na po, nakapostura na para dun sa pagdating ng dulo na ikakasal siya. Doon po sa groom. Sabi nga po dito, sabi po dito, focusing sa mga bagay-bagay na pagdating sa eternal, hindi na po sa mga temporary na bagay. Alam naman po natin yan, mga kapatid, hindi na po ito bago sa atin. Yung mga bagay po dito sa mundong ito, pansamantala lang po iyan. So why not we focus, sa paggawa po ng mga bagay na alam po natin na magtatagal hanggang doon sa dulo. It's about remembering that this life is short. Maalala po natin na yung buhay na ito ay saglitan lang. But eternity with God lasts forever. At actually, habang naglilingkod nga po, isa po sa naiintindihan ko na minsan nakakapagod naman po talaga. Pero gayon pa man, sabi nga, totoo po yung sinasabi nila sa langit na magpahinga. Yung buhay po na ito ay saglitan lang. Pero yung buhay na walang hanggan, kasama ng Panginoon, naandun ang tunay na kapahingahan. Ano pong sinasabi ng Panginoon? Sabi po dito sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Yun na dapat, ganun na dapat yung focus natin. As we see na yung salita ng Diyos, yung mga propesiya na sinasabi ng salita ng Diyos, it is unfolding right before our eyes. Ito yung panahon, mga kapatid, that we need to set our minds even more. Mag-focus na tayo doon. Matthew 6:19-20, store up for yourselves treasures in heaven, where moths and rust do not destroy. Dapat nag-iimbak na daw po tayo, ng mga bagay na panglangit. Kasi doon sa langit, yung mga iniimbak, alam naman po natin dito sa mga bagay na iniimbak po dito sa mundong ito, may mga magnanakaw, may mga tanga na sisira, sayang, kaya nga
Kahit ba anong laki ng bahay mo, itayo mo yung bahay mo ng pagkataas-taas. Kapag lumindol, wala din. Walang silbi. Sayang. Ano po? So instead na ganun, maging wais na tayo. Mas piliin po nating gawin ang kalooban ng Diyos. And we store up treasures in heaven. Pero mas lalong higit, yung pinakang treasure natin doon ay walang iba. Yung end goal natin, ang makita ng mukhaan, ang ating pinaglilingkuran, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano po? At sabi, last verse, ano po? 2 Corinto chapter 4 verse 18, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ano po? I-focus na po natin yung mga bagay, yung ating sarili, doon po sa mga panghabang buhay. Because we are already living in the last days. At ito na po yun, ano po? Na sa mga dulong panahon, sa pagbabalik ng Panginoon, dala-dala po niya ang buhay na walang hanggan para po sa bawat isa po sa atin. Sayang kung tayo po ay magdi-drift away pa, papalayo sa Panginoon. Magpatuloy na po tayo, mga kapatid. At bilang panghuli po, sabi po dito, keep God's command faithfully until the return of Jesus Christ. So sabi nga po dito sa verse 14, sama na natin sa 13, iniuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato, sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ano po, yung panghuli po natin, keep God's command faithfully until the return of Jesus Christ. Sabi nga po dito, Paul charges Timothy to keep this command without spot, sa English translation po, without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ. Ano po, ang sinasabi po ni Pablo sa kay Timoteo, nagsundin yung kalooban without spot, walang kulubot, walang batik na kahit hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Dapat masumpungan tayo ng Panginoon na nagtatapat. Makita tayo ng Panginoon na nagpapatuloy, kumikinang ng kumikinang. At sabi nga po dito, pag binasa po natin sa original translation po yung sinabi po doon na charge, yung inuutosan, sabi po dito, yung Greek word na paragleo, sabi po doon, giving a command that's officially approved and properly authorized. Nagbibigay siya ng utos si Pablo kasi aprobado yun ng mga nakatataas. At walang iba po iyon. Sabi nga po dito, nung bungad po ni Pablo, iniuutos ko sa iyo sa harapan ng ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at kanino pa? At sa harapan ni Kristo Jesus. So hindi siya nagsasalita on his own but on the behalf ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran at walang iba kundi sa Panginoong Jesus. Gawin daw po natin yung iniuutos sa atin ng buong puso, buong kaluluwa. Sabi, sundin mong mabuti ng may katapatan ang iniuutos sa iyo. Mga kapatid, nagtatapat pa po ba tayo sa pinagagawa sa atin ng Panginoon kahit po walang nakakakita, kahit po walang nakaka-appreciate? Ito po yung panahon, mga kapatid, magpatuloy po tayo. Sabi nga po dito, this is a call to faithful obedience. Staying pure and steadfast until Jesus returns. Magpatuloy po tayo. Gawin po natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ano po bang pinagagawa po sa atin ng Panginoon sa mga oras po na ito? Are we still also doing the Great Commission na pinagagawa sa atin ng Panginoon? Kasi kapag hindi po natin, mga kapatid, ginawa po yung kalooban po ng Diyos, for sure, ibang bagay ang gagawin po natin. Malayo po sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga po dito, as Jesus Himself said, blessed is that servant whom the Master finds doing so when He returns. Mapalad ang isang lingkod na maabutan ng kanyang master na na makitang ginagawa kung ano yung pinagagawa sa kanya pag bumalik ito.
Mas mainam na makita tayo ng Panginoon na ginagawa ang kalooban, pinagagawa sa Kanya, pinagagawa niya sa atin, kesa naman makita tayo na wala, nakatenga lang. Naalala ko nga po yung sabi po ni Sir Joseph kahapon sa isa po sa mga anniversary church, ng church po sa Door of Faith, dito po sa Bae. Baka naman parang parang may AIDS. As if doing something. Kunyari may ginagawa pero wala pala. Mga kapatid, dapat hindi po ganun. Niloloko na lang po natin ang ating mga sarili pag ganun. At pagbabayaran po natin yun mga kapatid kapag hindi po tayo nagising at nagpatuloy sa pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Bakit sinasabi po sa atin ito ng Panginoon sa mga oras po na ito? Meron na lamang po akong 4 na minuto. Kasi nga po bilang paalala, for our salvation is already near, and he who found faithful will be with him. So malapit na po kasi mga kapatid. Malapit na po nating matanggap yung fullness of our salvation. At yung mananatiling nagtatapat hanggang dulo ay makakasama naman po ng Panginoon. And sabi nga po dito, and to those who persevere will hear the very words we aim for. Well done, my good and faithful servant. Bakit ba tayo tumatakbo? Bakit ba natin ginagawa yung kalooban ng Diyos? Bakit ba natin sinusunod ng buong puso ang Panginoon? Dahil siyempre unang-una sa lahat, siya ang unang nagmahal at nagligtas sa atin. Pangalawa, dahil siya yung nagbabago ng ating mga buhay. Pangatlo, we need to aim, na yung dulo, maririnig natin sa Panginoon. Hindi yung lumayo ka sa akin, kayong mga gumagawa ng katampalasanan, na mababasa po natin sa Matthew 7:21, kundi yung, well done, my good and faithful servant. Makita tayo, marinig natin sa Panginoon yun ang sinasabi sa atin. Sapat na. Mga kapatid, marinig yon natin sa Panginoon. Sapat yung lahat ng pagod, sa lahat ng mga paghihirap, sa lahat ng mga pag-iyak, mga pagpapagal. Kung maririnig natin iyon, salamat at papuri sa Panginoon. Kaya mga kapatid, gaya po ng sinasabi ni Pablo, kay Timoteo, he is charging us to fight the good fight of faith, sa utos, ng Diyos na makapangyarihan. At ang Diyos na nagligtas po sa atin, magpatuloy po tayo. Makipagbaka tayo. Hindi na ito yung panahon na dapat sumusuntok ka lang sa hangin. Dapat may tinatamaan ka. Yun yung kaaway, ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon ng may buong pagpapagal. Masumpungan tayo nawa ng Panginoon, na nagtatapat. Sayang po kasi mga kapatid kung nandun na nagsimula na tayo, tapos hindi pa tayo nagtapat hanggang dulo. Let us question ourselves mga kapatid, ano bang ginagawa natin sa mga oras po na ito? Ito na kung ang ginagawa po natin ay wala or malayo sa kalooban ng Diyos. We need to wake up po. Gumising na po tayo. Gaya nga po ng tema kahapon, awake, for the salvation of God is near. Let us fight the good fight of faith. Magpatuloy po tayo. Sama-sama po tayo mga kapatid hanggang dulo. Until we hear, coming from our Lord, our Savior, well done, my good and faithful servant. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa mga oras po na ito. Panginoon, nakikinita po ninyo ang buhay ng bawat isa po sa amin. Kung kami po ba'y nagpapatuloy or may mga iba sa amin, Panginoon, na nanlalamig sa paglilingkod, Panginoon, paalala nga po ninyo sa bawat isa po sa amin kung ano po yung pagkatawag po ninyo sa bawat isa po sa amin. Ngayong nalalapit na po, Panginoon, ang inyong pagbabalik.
And the eternal things are already set before us. Nakaredy na rin, Panginoon. Nawa po ay wag po naming mamiss po iyon. Masumpungan niyo nga po ang bawat isa po sa amin na nagpapatuloy, ginagawa ang inyong kalooban ng may buong sigasig, ng buong puso, with all compassion, aming Panginoon. At kung naman po, Panginoong Diyos, yung mga pagkukulang na nagawa po namin sa inyo, na hindi po ayon sa inyong kalooban, Panginoon, patawarin po ninyo kami. Gisingin nga po ninyo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Magawa, Panginoon, ng patuloy ang kalooban po ninyo. Kaya Lord, maraming salamat po sa inyong mga salita. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa po sa amin. Yung may ilan po dito, mga papasok sa trabaho, Panginoon, tulungan po niyo sila na patuloy na magliwanag. Bawat isa po sa amin, saan man kami magpunta, maging buhay na patotoo at maging liwanag kami, Panginoon. May bahagi namin ang inyong mga salita sa bawat laman hanggang sa pagbabalik po ninyo, aming Panginoon. At sa kung sino man po yung may karamdaman, may sakit, kasama po ko, Panginoon. Ganun din po aking Mrs. Lord, kayo po magbigay kagalingan po sa bawat isa. Kaya aming Panginoon, aming Diyos, maraming salamat po sa mga oras po na ito. Purihin kayo at dakilain kayo. Sa inyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ano po, isa pong mapagpala muli na umaga sa bawat isa sa atin. Papuri po sa Panginoon. Samahan po ang bawat isa ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri.